Bago sa saksi, sumuko sa Laloma Police Station ang driver na tinakasan at hindi binayaran ng isang gasolinahan sa Quezon City matapos magpakarga ng full tank sa halagang mahigit 5,000 piso. Ayon sa driver, pinagsisisihan niya ang kanyang nagawa. Magtatapos na raw ang kanyang anak at halos wala siyang maiuwing kita dahil sa taas ang presyo ng diesel. Handa raw siyang makipag-areglo. Naharap sa reklamong estafa ang driver. Aabutin pa raw na hanggang 51 araw ang supply ng petrolyo sa bansa. Pero kahit nadagdagan ng supply, hindi pa rin natatapos ang pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Saksi si Rafi Tima. Higpitan palalo ang sinturon dahil hindi pa tapos ang pagsirit ng produktong petrolyo. Ang diesel, tataas ng 12 pesos and 50 centavos kada litro. Kaya maglalaro na sa 109 hanggang 144 pesos ang litro ng diesel. 2 pesos and 50 centavos naman ang itataas ng presyo ng gasolina habang 2 pesos sa kerosene. Bagamat hindi pa rin pumipreno ang taas presyo, nadagdagan naman daw ang inventaryo ng bansa ayon sa Department of Energy. Dumating na kasi ang 142,000 na bariles ng diesel sa bansa, katumbas ng 22.58 milyon na litro. Bahagi ito ng 1.04 million barrels ng diesel na nakuha ng pamahalaan na inaasang darating sa mga susunod na linggo. Galing ang mga ito sa Malaysia, Singapore, India at Oman. The country's total expected available day supply across all types increased from 45 days to 50.94 days. So ito na yung average natin. Sa kabila nito, pakiusap ng DOE, magtipid pa rin sa krudo at kuryente dahil wala pa rin nakakaalam kung hanggang kailan ang krisis na dulot ng gulo sa gitnang silangan. As a country, this is our major appeal to our fellow Filipinos that we support each other, sama-sama tayo. And let's try to magtipid tayo sa electricity and fuel. Pero ang challenge nga po, paano natin ito papaabutin sa ating mga barangay, lalong-lalo na sa isla, lalong-lalo na sa kabundukan. Bukod sa patuloy na paghahanap ng mapagkukunan ng krudo, pinamamadali na rin daw ng DOE ang ilang renewable energy projects. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Malakihang taas presyo si LPG ang nakaamba sa Miyerkules, April 1. Posibleng umabot yan sa 10 piso kada kilo. Ating saksihan. Ang liquefied petroleum gas o LPG na karaniwang gamit sa pagluluto, inaasahang tataas daw pagpasok ng Abril. Sa tansya ng LPG Marketers Association, 10 piso kada kilo ang taas presyo. Katumbas yan ng 110 pesos na taas presyo para sa karaniwang tangke ng LPG na 11 kilo ang laman. Ang initial info na lumalabas sa forecast po nila is up by $115 per metric ton. So, na-expect po namin that will be in a round of 10 pesos per kilo or kaya 110 per 11 kilogram cylinders ang maidadagdag by April 1. Yung itinaas po na mga kulang-kulang 500 pesos, it's equivalent to 17 pesos additional per day ang kanilang gasto. So sa tingin namin, hindi naman ganun kalaki ang impact pagdating ho sa 80% of our consumer, which is the household consumer. Pasakit para sa mga mamamayan. Sa gas namin, almost 1.3 na po. Dati, nasa 900 plus lang. Ang laki po ng tinaas, sobra. So, paano pa tayo tutubo ng maayos niyan? Pero wala naman daw choice sa mga gaya ni Melissa na sa LPG nakasalalay ang negosyo. Ang ginagawa na lamang daw niya ngayon, patayin agad ang tangke pagkaluto ng pagkain. Sinisiguro rin niyang nakasara ang tangke at walang singaw. Hindi pa masabi ng LPGMA kung tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng LPG, pero sakaling humupa ang tensyon sa Middle East, asahan daw na babagsak din ang presyo ng LPG. Ang ilan kalang deuling ang gamit gaya ni Mario na sumasideline sa pagbebenta ng sabaw at kape sa Kamuning Market sa Quezon City. Malaking tulong din yan kasi bili mo yung gasol 3 weeks lang ang gamit. Dati uling bili 1.1, ganun. Ngayon 1.5 na. 3 weeks lang yung laki. Yung uling 70 sa lutuan, tsaka malaking minus yun pag gumamit tayo ng uling. Gumagawa rin ng kalan na gawa sa bakal at simento si Mario sa halagang 700 pesos. Yung mga kapitbahay ko dito, nagluluto din. Sa akin nagpapagawa. Lalo yung mga nagluluto ng sago, namamahalan sa gas, saka matibay. Inaabot na ng 5 taon.
Kahit gamitin araw-araw. Pero pati uling nagmahal na. Kung tingi ang bibilihin, nagtaas na ng nasa 5 piso kada plastic ang uling. Presyo po namin ngayon ng isang sako dati, 450. Ngayon, tinaasan na po kami ng 20, nagiging 470 na po. Dahil sa mahal ng gasolina, at saka sa mahal din ng gas ngayon, nagiging mabili po ang uling namin ngayon. Dahil lahat na lamang halos nagmamahal, tipid-tipid muna ang marami. Para makatipid po kayo ng 20% sa inyong pagluluto, pag sabay-sabayin po ninyong lutuin, ibig sabihin, ang rekado po ay nakahanda na para po mas maging mabilis ang pagluluto. Hindi ho kayo magpanik bumili sapagkat hindi naman ho tayo nasa shortage. Madali pa rin ho kayo makakuha ng produkto, medyo mataas nga lang ang presyo. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Muling sumadsad sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Umabot ang palitan sa 60 pesos and 84 centavos sa intraday trading at nagsara sa 60 pesos and 69 centavos kada dolyar. Ika-7 beses ito nagtala ng all-time low ang piso kada dolyar ngayong buwan. Sa gitna pa rin yan ng tumitinding sigalot sa gitnang silangan. Marami pa rin bumabiyahe sa mga pantalan pero napawasan daw ito kumpara nung nakaraang taon. Isang online system para makita ang mga bibiyaheng barko ang ipinasusubok ngayon sa ilang pantalan. Mula sa Batangas Port, saksi si Bam Alegre. Hanggang ngayong gabi, patuloy ang pagdating ng mga pasahero sa Batangas Port. Nananatiling mahigpit ang seguridad. Bawat bagahe sinusuri. Sa pag-inspeksyon ng Philippine Ports Authority kaninang umaga, naabutan nila ang kumpol ng mga pasahero sa pantalan habang kainitan ng araw. Pila ito para sa oras o online registration assistance system. Teknolohiya na nag-test run ngayon sa Batangas at Lucena Port. Kapag wala pang ticket ang pasahero, kailangan nilang iscan ang QR code ng oras para malaman kung ano-ano mga biyahe ang available. Pwede itong gawin in advance bago pumunta ng pantalan. Pero para sa mga pasaherong walang online access, may help desk na maaaring lapitan. Round the clock ang operasyon ng mga help desk. Si Venus na galing Pangasinan, hindi pa gaano maintindihan ang bagong proseso. At dahil maalinsangan sa labas ng pantalan, pinalipat na ng PPA ang pila sa loob ng Batangas Port. Kailangan magkaroon ng kasiguruhan. Ang mga kababayan nating sumasakay, sigurado yung kung anong barko ang sasakyan nila, sigurado kung anong petsa, sigurado kung anong oras, at siguradong makakarating sila sa kanilang destinasyon. Ayon sa Philippine Ports Authority, sa parehong panahon noong nakaraang taon, Lunes Santo, nasa 24,000 to 25,000 daw yung mga pasahero dito sa Batangas Port. Pero ngayon taon, sa kanilang estimate, nasa 17,000 to 19,000 na lamang daw. 10% daw ang nabawas. Na-anticipate natin na na medyo babagal yung turnover ng mga pasahero kasi nagbawas yung mga ibang shipping lines natin ng mga biyahe nila. Ang report sa atin, may mga shipping lines din na bumagal ang biyahe dahil medyo nagtitipid yata sa crudo. Kung ang estudyanteng si Anton ang tatanungin, hindi na sana siya babiyahe papuntang Calapan, Oriental, Mindoro. Nagmahal kasi ang pamasahe sa barko. Pero mas mahal niya ang kanyang mga kaanak dito na miss na raw niya. Sa barko naman po, dating 400 lang. Ngayon 480 na, nabawas din po kasi sarili kong pera. Kaya medyo malaki din po yung kaltas. Kasi po gusto ko po makita yung aking pamangkin. Nakulayan naman ang dating drawing na outing ni Ram sa group chat. Ngayon pupunta na sila ng Puerto Galera. Patunay nila ito na ang mga biglaang lakad, yun pa talaga ang natutuloy. Masaya, medyo nagka-close po kami kahit nagpa-plastikan lang po kami. Ay, okay naman po kasi pamasahe medyo pasok naman sa budget kahit paano, kahit na holiday tsaka tumataas yung presyo ng gas. Ako si Bam Alegre, ang inyo saksi. Sa ibang balita, sinabi ngayon ng PNP na isang local terrorist group ang nasa likod ng pananambak sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. 5 pulis ang nasawi habang 3 ang nasugatan sa ambush. Saksi si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nakahandusay ang mga kawani ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Maguindanao del Sur Police nang datna ng mga otoridad sa Maguindanao Street, Barangay Mother, Poblacion, Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur pasado alas 9 ng gabi nitong Sabado. Ayon sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region o PRO Bar, pabalik na sana sa detachment sa Camp Datu Aquilan, Maguindanao del Sur Police Provincial Office sa mga pulis ng pasabugan at pagbabarilin ng kanilang patrol car. Isang victim natin na wounded, yung
area ay madilim and then bigla na lang may sumabog. After nung pagsabog, hindi na sila nakaalis dahil sinundan na agad yun ng mga series of gunfires. Isa sa mga unang tinamaan ay yung driver, so hindi na kinaya na i-forward pa yung patrol car nila and umabot doon sa provincial headquarters. Sa kasamaang palad, 5 sa mga pulis ang hindi na umabot ng buhay sa ospital. 3 naman ang sugatan. Nakaganti pa raw ang mga sugatang pulis at nakahingi ng saklolo sa mga kasamahan. Ngunit bago makarating sa lugar ang mga reinforcement, nakatakas na ang mga sospek. Ayon sa PRO Bar, may persons of interest na sa insidente. Nasa 10 individual sila at sinasabing kabilang sa local terrorist group. Ngunit hindi pa ibinunyag ng pulisya ang pagkakilanlan para hindi makompromiso ang operasyon. Ayon pa sa PNP, isa sa mga motibong tinitingnan ang pagganti sa operasyon ng pulisya at militar noong Oktubre laban sa Dawla Islamiyya at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Kabilang na yung retaliation from previous law enforcement operations noong ating platoon. Yung presence ng lawless armed groups meron din doon, kaya nga nag-intensify na sa area na yan ng mga security operations. Tinitingnan din kung may pananagutan ang Police Provincial Director dahil sa napabayaang walang police detachment sa lugar. Dagdag ng PNP, ito na umano ang ikalimang pagkakataon na may pang-aambush sa lugar. Kinondena din ng Bangsamoro government ang nasabing insidente. Nakikipag-ugnayan na sila sa law enforcement agencies para sa investigasyon at para mahuli ang mga sospek. Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mas dumami ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ayon sa pamunuan ng PITX, mas pinili ng karamihan na mag-commute na lang kaysa magdala ng sasakyan. Mula sa PITX, saksi live si Katrina Son. Katrina? Marisol, ngayong Lunes Santo, nagsimula ng maramdaman dito sa PITX ang pagdami ng mga pasahero na bumabiyahe sa kani-kanilang mga probinsya. Balik bansa si Francia Lunas matapos magtrabaho ng mahigit 3 taon sa Lebanon. Ngunit imbes na magpasundo sa kanyang pamilya, minabuti umano niya na mag-isa na lang umuwi. Dati sinusundo, ngayon hindi na kasi mahal ang gas. Dati buong pamilya. Buong pamilya ang sumusundo. Ngayon mag-isa na lang, kailangan bumiyahe mag-isa para makauwi sa pamilya. Kasi mahal ang gas. Sa ganitong paraan daw kasi, mas malaki ang kanyang matitipid. Imbes naman na magmaneho pa uwi, magbabas na lang daw pa uwi sa kanilang probinsya si Serafin Gubat. Dahil po nga po sa punuan ng bus, tsaka ang mahal ng ng gas. Ang magkapatid naman na sina James at Jerome Almario, nag-usap daw na agahan ang kanilang pag-uwi sa Naga City. Mahirap daw kasi sumabay sa dagsa ng mga taong magsisiuwian. Mas sinunahan na lang po namin yung mga ibang pasahero. Opo. Para sulit po yung pag-uwi namin. Masulit namin yung oras namin. Actually po, kanina pa kami naghihintay dito. Mga alas 7 pa lang po nandito na kami. Tapos pinalipat po kami sa ibang bus. Ayon sa pamunuan ng PITX, dahil tagtipid ang marami, mas nadagdagan pa raw ang mga bumiyahe ngayong taon. Mas marami raw ang gumamit ng pampublikong transportasyon sa halip na magdala ng sariling sasakyan. Compared to last year, para meron lang tayong point of comparison, Palm Sunday last year umabot tayo 165,000. This year, Palm Sunday, 178,000. So that's a significant increase. So inaasahan natin na that will be the same for the rest of the week. Marisol, base naman sa pinakahuling datos na ibinigay sa atin ng pamunuan ng PITX, as of 7 p.m. ay aabot na sa 160,000 ang mga pasahero rito ngayong araw sa PITX. At maigting na rin ang ipinapatupad dito na seguridad. At live mula dito sa PITX, ako si Katrina Son, ang inyong saksi.